loob! Sandali yung kapatid ko! Sino yung mga yun? Hindi ko alam, pero may mga baril din. Umalis na tayo dito. Wada! Andres! Wada! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nakapasok? May bumaga sa akin babae, pero nakilala ko. Si Phoebe Valiente. Mukhang itatakas na si Alberto. Andito si Phoebe. Dapat i-report na natin ngayon. Wag! Bakit? Ano ba? Kapag nabulgar na nandito sila para itakas si Alberto, pati mga plano natin mabubulilyaso. Hindi na kayo makagawa na maayos nang hindi niyo ako kasama. Paano naman kasi namin malalaman na may iba palang gusto pang magtakas sa'yo? Hindi ako itatakas ng mga yun. Yun ang mga grupong papatay sa akin. Dapat hinabol ninyo. Eh, paano ko naman malalaman yun? Hindi na kayo tumama. Ha? Hoy, kasalanan mo din to, ah. Nagpahuli ka kasi. Kaya ngayon, hintayin mong makapagplano ulit kami, ha? Anong gagawin natin ngayon? Kailangan pa nating magsubok na kunin ulit si Alberto. Wala na ba kayong takot? Baka mahuli tayo sa susunod dyan. Baka sumabit ako. Masyado ka namang kabado, Governor Miguel. Ang sabi sa akin ni Alberto, mas malala pa daw ang mga ginagawa mong krimen kaysa dito. You graduated top of our class at napakaganda ng record mo. Minsan ka ring na-pass over ni Jeep President Defensor, kaya ka nagtagal sa pagiging 3-star. And I think you deserve a 4th star, Julius. Yes, may 4th star. Pero yung pagiging epic chief of staff, ang dami ko na bypass. Gano'n naman talaga yun eh. Hindi mo naman hiningi yun. In fact, nasurpresa ka rin, di ba? Yes, at marami rin na surpresa. Oh, gentlemen, morning. Sir. Can you join us for a moment, please? Yes, sir. But, sir, can we not wait until our meeting with the Vice President? Siya po kasi ang nagpatawag sa amin dito eh. Urgent daw. Of course. I'll be here the whole day. Thank you, sir. Sit down. Thank you. Yung kasing kamista nila na si General Alonso ng Army, ang ini-expect nila na maging AFP Chief of Staff at hindi ikaw. But as you have said, hindi ko naman hinihingi ito eh. Marami kasi ang naghahangad. Kaya gano'n. Hindi maaaring walang koneksyon si Phoebe sa Montemayor family. Paano nila maisasagawa ang operation nang hindi man lamang alam ni Iluminada? Bahala ko na nga pong sabihin sana sa mga security natin. Kaya pinagbawalan naman po ako ng mga kasamahan natin. Dahil baka malaman daw po yung pinaplano natin kay Alberto. Sana isinumbong mo. Phoebe is a wanted criminal. She has absolutely no credibility. At kung siraan man niya tayo, walang maniniwala sa kanya. Lola, pasensya na po. Masyado kasi magulo kanina. Hindi ko naisip agad. Si Carlito, saan naroon? Laki na Rosa Camila po. Kailangan na nga yatang tuldukan ang relasyon ng dalawang yan. Talagang pinasundo kayo ni Presidente dahil sa nangyari kagabi. Huwag niyo sabihin sinundo niyo ulit si Carlito doon. Totoo po. Sinundo lang nila ako. Talagang matigas ang ulo niyo. Wala kang karapatan pang himasukan ng buhay namin. Sabihin mo kay Leandro yan. Tignan natin kung uubra pa ang kalokohan mo sa kanya. Mabuti na lang. At walang masyadong nasaktan doon sa nangyaring gulo sa ospital. Kung saan nakakonfine si Alberto Montemayor. Ito siguro ay dahil na rin sa ibinigay kong utos sa Philippine National Police for maximum tolerance. Mamayang gabi ay pupulungin ko ang aking kabinete upang didisyonan ang lahat kung saan ililipat ang aking anak.
Sa opisina. Labas mo ng lahat. Gusto ko makausap si Alicia. Rosa Camila, Carlito Valiente, Emil, maiwan kayo. Huwag mo kaming manduhan kung anong dapat namin gawin. Dad, please. Quiet! Meron na bang ginagawang investigasyon tungkol dun sa kaguluhan dun sa ospital na kinalalagyan ni Alberto Montemayor? Meron na po, madam. Sa katunayan nga po, we will furnish a copy of the report. May deliver na po namin kanina. Very well then. Wala namang kinalaman yung Alberto Watch sa nangyari? No, Madam Vice President. By the way, have you seen the new AFP Chief of Staff? He was here earlier. I saw him. He looks quite young. Don't you think he's too young to be appointed Chief of Staff? Well, his performance is simply outstanding. You know, that's what I like about you. You stick to your kind through thick and thin. Okay, gentlemen, that will be all. Alicia, mapapatawad mo kaya ako? Ikaw ang gusto kong isama dito sa Malacanang. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Naintindihan kita, Leandro. Tumigas na rin ang puso ko sa'yo, pero nung na-hostage kami ng anak mo, doon ko naisip na napakaikli lang ng buhay para ubusin mo sa galit. Alicia, si Iluminada, hindi ako alagaan kapag lumala ng Carlito Valiente Jr. We'll meet again. Mr. President. Alam ko, kahit wala ako sa pamilya ko, inaalagaan mo sila. Lalong-lalo na ang aking apo, si Charlie. Thank you very much for taking care of my family. Good morning po. Hi, good morning. Hindi kayo nagpang-abot nakaalis lang ng bisita ni Mr. Palma? Sinong bisita? Bakit? May iba ba siyang bisita bukod sa amin? Meron po, si Mr. Valiente. Miss, sandali. Sinong Mr. Valiente? Sino yung sinasabi mong yun? Kasi, yung Valienteng sinasabi mo, laging kasama ng asawa ko yun, si Carlito. Sino pong Carlito? Ayun nga yun, Carlito Valiente. Siya yung Valienteng alam ko. Meron pa bang iba? Hindi ko po alam, basta si Mr. Valiente raw po siya. Sige po, alis na po ako. Rafael, ikaw ba may kakilala kang Valiente bukod kay Carlito? Nandiyan na ba yung mga ibang cabinet members? Padating na po sila, Madam Vice President. The President will see you just after his meeting. Sino ba mga ka-meeting niya? Sina Tita Alisa at si Rosa Camila po. Bakit tumahimik? Baka nag-iiyak ka na. Buti nga. Mr. President, marami na ho napagdaanan yung pamilya natin. At pwede bang ayusin na ho natin to sa paghingi ko ng kamay ng anak niyo? Hindi maaari. Ayan, sumigaw na ulit si Alejandro. Carlito,
Kahit ang buong bansa, alam kong hindi na rin sasangayon kapag nagkatuluyan pa kayo ni Rosa Camila. Hindi dahil sa galit ako sa pamilya ninyo. Pero kahit bigyan ko kayo ng permiso, hindi rin obra. Dahil pareho kayong may pananagutan na hindi pwedeng talikuran. Rosa Camila, sana naintindihan mo ako. Malapit na kayong ikasal ni Rafael. Bakit hindi pa natutuloy ito? Napostpone po, Daddy. Pero hindi po yun yung dahilan kung bakit naiiyak ako. Bakit ka umiiyak? Hindi ko rin po alam eh. Siguro po, masyado lang akong masaya dahil nagkaayos na po kayo ulit ng Mama. Huwag kayong maingay. Parang bila ang mga tainga ng mga daga dyan sa labas. Nakikinig sa atin. Alicia. Hindi na mapuputol ang communications natin. Pangako yan. Maraming salamat, Leandro. Emil? Sir? Alagaan mabuti itong pamilya ko. Kahit kailan naman po, hindi ko pinabayaan yung pamilya niyo, Mr. President. Salamat. Wala nga naman po. Nakakapasok pa ba sila dito? Oh yes, Madam Vice President. Hello. With your family. Family matters then. Well, I wouldn't really know, but your grandson Carlito is inside. Sinisermo na ni Presidente si Alicia, kasama ang apo mong si Carlito. Madam Vice President. Hindi mo kailangang isali ang aking apo sa mga taong sesermonan mo. Lola, hindi naman po niya ako sinisermonan. At hindi ka kailangang nakikipag-usap kay Rosa Camila. Hindi po. May pag-usap ako sa kahit na sinong gusto ko. Never again, not in my lifetime. You see what I mean? Mr. President, will you please excuse me from the scheduled meeting? I just have to go home and settle certain matters with my grandson. Carlito? By all means. Hayaan niyo, Madam Vice President. Ipa-reschedule ko ito bukas. Maraming salamat, Mr. President. Mauna na po kayo, Lola. Hatid ko pa po si Rosa Camila. Ano pang ginagawa niyo rito? Umuwi na rin kayo. Ipapatawag na lang kayo pagkakaalam ko na. Handa ka na ba bukas para malaman mo na yung lahat ng tungkol kay Rafael? Siguro naman kakayanin ko, Carlito. At kung nilalaman ka bang iba tungkol sa kanya, tutuloy mo ba rin ba yung kasal ninyo? Kapag nakapagsalita na si Rafael at narinig ko lang ang eksplanasyon niya, doon ko na lang sasagutin ang tanong mo. Mauna na ako. Kailan ang dating ni na Lucinda? Dad, di ba sinabi ko sa'yo na from Singapore, sumunod si Lucinda kay Mami sa States? Pero hindi mo sinasabi sa akin kung kailan babalik. Oh, I'm sorry. Tatawag ako sa kanila at aalamin ko. Elaine? Sir? Alam ba kung naka-block din ang pangalan ni Lucinda kina Iluminada at Ernestina? None that I know of, Mr. President.
But she's very much welcome here. Good. Asturias. Sir. I want you to coordinate with Amanda. Pagbalik ni na Lucinda, I want to have a meeting with her. Paalala mo at baka makalimutan ko. Mr. President, ano yung gusto niyong paalala ko sa inyo? Money matters. Oh, so this is strictly confidential? That Ernestina and Iluminada should not be privy to it? Extremely confidential. Kahit kayong tatlo, hindi niyo malalaman what the meeting will be about. As you wish. Sir. Gaano katatag ang pananalig ng pamilya Valiente sa aming adhikain? Nasa likod niyo lang kami. Kahit anong gawin namin, Bakit? May nagbago ba sa plano niyo? wala nagbago sa mga plano namin, Guada. Iisa pa rin ang aming adhikain. Magbayad ang pamilyang nasa Malacanang ngayon. Yun ang order sa atin, ha? Yung si Mr. Valiente. Sir, may order po sa amin na hindi raw po kayo pwede pumasok. Ano? Pasensya na po kayo. Ano ko lakuhan to? Eh, dito ako nakatira eh. Napag-utusan lang po kami, sir. Pag-utusan lang po kami. Ano? Tayo ng utos to. Pag-utusan lang po kami. Lola, ano naman ba to? Hindi ako pwede pumasok sa sarili kong bahay. Carlito, pinilit kong ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Pero yayaman din lamang na hindi ka makakasunod sa mga kagustuhan ko. Simula sa araw na ito, itinatakwil kita bilang apo.